Dahil si Alexander na mismo ang nagdesisyon para kay Melissa ay natuloy ang bakasyon niya sa kabila ng kanyang pagpoprotesta, at marahil ay upang masigurong mag-out of town siya at hindi magbuburyo lang sa apartment, ang binata na rin mismo ang umasikaso sa buong detalye ng kanyang pagbabakasayon. Hinitid pa siya nito sa NAIA at nagbili na tumawag pagdating niya sa Naga. Sa Naga Airport ay sinalubong si Melissa ng kanyang ina at ama na halata ang pagkagalit sa pagdating niya. Ang plano niya dapat ay sorpresahin ang mga magulang pero sinabi na pala ni Alexander sa kanyang ina ang tungkol sa pagpunta niya roon. Malapit kasi talaga ang loob ni Alexander sa kanyang ina, lalo na at hanggang ngayon ay nagtatrabaho pa rin ito sa malaking bahay na nabili ng binata mula sa ama nito nang bigla na lang ay maisipan iyong ibenta ng matanda. Ang totoo ay malaki ang sinusweldo ni Melissa sa pagiging assistant niya kay Alexander at pwede nang huminto ang kanyang ina sa pagtatrabaho. Pero ang nangyari ay nakiusap ang binata sa kanyang ama na sa malaking bahay na lang din ito manirahan para daw may makasama ang kanyang ina. Siyempre pa ay kasamang inimbita sa malaking bahay ang bunso niyang kapatid. Kaya ang buo niyang pamilya ay nagtatrabaho kay Alexander na parang hindi, dahil ang isa pang totoo ay hindi kasambahay o caretaker o kung ano paman kung ituring ng binata ang pamilya niya kundi parang pamilya na rin. Kinumusta ni Melissa ang kanyang ina at ama. Nang nasa sasakyan na siya na dala ng kanyang mga magulang ay saka siya tumawag kay Alexander. How was your trip? Bungad nito sa kanya. Mabuti, ikaw dyan, kumusta, dumating na ba yung temporary assistant na itinawag ko sa agency? Hindi pa, ikaw naman kasi, masyado kang nagmamadali na pagbakasyonin ako, hindi ka man lang naglaan ng ilang araw para makilala at ma-orient ko yung temporary assistant mo, yung schedule mo ngayong week na sinend ko sa email mo, natanggap mo na, and by the way, that contract I left on your desk, it needs urgent attention. Melissa, kaya kita pinagbakasyon ay para makapagpahinga ka, pero kung habang naririyan ka ay trabaho pa rin ang iniisip mo ay mawawala ng saysay ang pagbabakasayon mo, rest your mind, stop worrying about the work you left behind. Kung sa bagay, tama si Alexander, pero hindi kasi may aalis ni Melissa na mag-alala rito, lalo na nang maisip na hindi niya lang hinayaan ang binata sa trabaho nitong tungkulin niyang pag-aanin kundi hinayaan niya rin ito sa gitna ng muling pagbabalik ni Vivian. Hindi malaman ni Melissa kung nananadya ba ang tadhana, pero may narinig siya sa background na parang pintong bumukas at may tinig ng isang babae na kung hindi siya nagkakamali ay tinig ni Vivian. Kasunod yun ay ang biglang pamamaalam ni Alexander. Sandali. Si Vivian ba yung narinig ko? Pero wala na ang binata sa kabilang linya. Nakasimangot niyang ibinaba ang cellphone. Nagkabalikan na sina Alexander at Vivian. Biglang Tanong ng kanyang ina na katabi niya sa sasakyan. Hindi po, Maria, sana lang talaga ay hindi dahil malaking kalokohan yun kung sakali. Pero nagkakasama sila, kailan pa, noong Lunes lang po, nakasimangot niyang sagot. Na nasa kalagitnaan ng pagte-text kay Alexander, parang narinig ko ang boses ni Vivian, nandyan ba siya? Huwag kang magpapaaswang sa kanya. Nag-reply si Alexander. Melissa, hindi niya ako inaaswang. Then, anong ginagawa niya riyan? We're going out to have lunch. Business meeting. Hindi agad nag-reply ang binata at hindi niya iyon nagustuhan. Malapit na siyang minus nang makatanggap siya ng text mula rito na ang sabi, date. Date. Lumabas sina Alexander at Vivian para mag-lunch date. Pero ano pa nga ba ang dapat niyang asahan? Minahal ng gusto ni Alexander si Vivian. Kaya malamang na gustong bigyan ng binata ng ikalawang pagkakataon ang naudlot na relasyon sa babaeng iyon. Hindi mapakali si Melissa. Halos isang linggo na siya sa malaking bahay na iyon at halos isang linggo na rin niyang iniisip ang makong na nagpapunta sa kanya roon. Pilit niyang hinuhulaan kung ano na ang estado nito at ni Vivian. Ang nakakaya mo ay hindi tumatawag sa kanya ang binata. Nang sa wakas ay tumawag na si Alexander ay gustong-gusto niya itong tanungin tungkol kay Vivian pero hindi niya nagawa sa takot na marinig mula rito ang isang bagay na ayaw niyang marinig. Pero bakit nga ba siya natatakot? Dahil sa naguguluhan ay lalo siyang nayamot. How's your vacation coming along so far? Tanong ni Alexander. Vacation? Vacation pa ba ang matatawag na sa halip na nire-relax ay nababagabag siya ng kung ano-anong naiisip at nararamdaman? Okay lang. Paanong okay? Can you be more specific? Ano to, pinag-leave mo ko sa trabaho pero gusto mong bigyan kita ng progress report sa kung paano ko pinalilipas ang araw ko. Natahimik ang binata sa kabilang linya bago nagsalita. What's wrong, Melissa? Halata ang concern sa boses nito dahilan upang mawala ang pagkayamot niya. And it became clear to see what was wrong with her. Nami-miss na niya si Alexander. But was that really wrong? Pwede kasing tama lang iyon. Kung siya nga ang tatanungin ay mas tama iyon kaysa sa pakikipagmabutihan uli nito kay Vivian. Sa naalala ay bumalik ang pagkayamot niya.
Pero agad ding pinigil dahil nami-miss nga niya ang binata kaya dapat ay hindi niya ito inaaway. Nothing's wrong, tugon niya sa mahinahong boses. Are you sure? You sound like you're not okay. I'm okay. So, what have you been doing? Nilingga ni Melissa ang canvas na kanina lang ay kaharap niya, sa kagustuhang mawala si Alexander sa kanyang isip ay sinubukan niyang pagtuunan ng pansin ang isang dating hobby. Pero wala. Kahit ano pa ang kanyang gawin ay hinahanap-hanap niya ito. Siguro kasi ay nasanay na siya na palaging kasama ang binata. I've been painting, pagbibigay alam niya. Really? May bahid ng excitement sa boses nito. That's great. Bigyan mo ako ng obra mo, ha? Idi-display ko rito sa opisina. Napangiti siya at nakipagpalitan pa ng ilang salita bago biglang sinabi ni Alexander na pupunta raw ito roon sa birthday niya sa susunod na linggo. Saka lang niya naalala na magbe-birthday na nga pala siya. Birthday ni Melissa. Nagluto siya ng masasarap na pagkain na pinagsaluhan nilang buong pamilya. Dahil Sabado ay walang pasok sa eskwela ang nakababata niyang kapatid at kinulit siya nito kung anong oras daw ba darating si Alexander. Hindi ko rin alam, aniya kay Shelo na halatang excited, close din kasi ito kay Alexander actually, medyo spoiled nga dahil kung ano-anong kakikayan ang hinihirit kay Alexander na ibinibigay naman ng binata. Pagsapit ng hapon ay naiinip na si Melissa kay Alexander. Gamabi na at nakatulog na siya sa divan ay hindi pa rin ito dumarating. Nang magising ay nakalalanghap si Melissa ng isang pamilyar na pabango at nag-alangang kumilos dahil parang nakalutang siya. Pero nang sa kanyang pagmulat at makita niya si Alexander ay napagtanto niyang buhat siya nito, tinitigan niya ang binata. Naramdaman marahil ni Alexander ang pagtitig niya dahil yumuko ito. Hey, marahan itong pagbati. Saan mo ko dadalhin? Sa kwarto. Bakit dyan ka sa divan natulog? Naisip ni Melissa na huwag magsabi ng totoo but there was something in Alexander's eyes that seemed to be asking for everything that was true. I was waiting for you. Gumuhit ang tenderness sa mukha nito. I'm sorry, punong-puno kasi ang schedule ko ngayon, nanghiram na nga ako ng chopper kay dad para lang mahabol ko ang araw na to. Kaso, ginamit rin niya yung chopper, late na siyang nakabalik kaya late na rin akong nakaalis. Anong oras na ba? Hindi pa naman 12:00 kaya hindi pa ko huli. Happy birthday. Nakangiti si Alexander at sigurado si Melissa na hindi niya malilimutan kailanman ang pagkagiliw na nasa mukha nito. Gusto niyang ngumiti rin. But at that moment, all she could do was gaze longingly at him. Thank you. Nag-dinner ka na? Hindi pa, pero ako nang baalang maghanap ng makakain sa kusina. Go back to sleep. Dahil may pakiworry si Melissa na kung patuloy niyang tititigan si Alexander ay hindi malayong may gawin siyang ikagugulat nilang pareho. Pumalik siya sa pagkakapikit pero gising na gising ang diwa niya at iniisip kung bakit nagkakaganoon siya. Dahil ba ngayong nasa mga bisig siya ni Alexander ay hindi niya ito dapat nami-miss. Subalit hindi, dahil nadagdagan pa lalo ng presensya ng binata ang pangungulila niya rito. Kinabukasan ay maagang bumangon si Melissa, habang inililigpit ang pinaghigaan ay malinaw niyang naalala kung paano siya marahang inilapag ni Alexander sa kama kagabi at kinumutan bago nito nilisan ang kanyang silid. Sa kung anong dahilan ay may iba sa kanyang pakiramdam, kung dahil iyon sa pangungulila sa binata sa paraang iba sa nakasanayan niya ay wala siyang ideya, katulad ng wala pa rin siyang ideya kung ano nang nangyari kina Alexander at Vivian. Sa naisip ay lumabas si Melissa ng silid at agad na hinanap ang binata, sa kusina niya ito nakita, katuwang ng kanyang ina sa pagluluto ng almusal. Good morning, nakangiting bati ni Alexander nang malanganan siya. Tumango lang siya at pinagmasdan ng binata, sinubukan niyang hanapan ang binata ng mga palatandaan na pwedeng magbigay linaw sa civil status nito, kung single pa ba ito o hindi. May gusto ka bang itanong sakin? Ani Alexander nang maya-maya pa ay tapos na silang mag-almusal, nakaligo na at nasa sala na sila ng bahay, magkatabi sila sa divan at pinakikiramdaman ang isa't isa. Anong ibig mong sabihin? You're particularly silent, you're watching my every move, it's as if you want to ask me something. Ano yun? Nagpakawala ng malalim na hininga si Melissa at hinanda ang sarili sa pwedeng isagat ng binata sa itatanong niya, kayo na ba uli ni Vivian? Hindi nagulat si Alexander, halatang inaasahan na ang kanyang tanong, kung hindi nga siya nagkakamali ay alam na ng binata na yon ang itatanong niya pero sa halip na kusang magsabi tungkol sa estado ng relasyon nito kay Vivian ay hinintay pa talaga na magtanong siya, nakakainis. Tumango si Alexander. Yes. Nawala ang inis na nararamdaman ni Melissa at napalitan ng isang mabigat na damdamin na parang hindi niya kayang dalhin. Sa pagdaan ng katahimikan sa pagitan nila ay parang may kung anong gustong kumawala sa puso niya. Maya-maya pa ay muling nagsalita ang binata, you're not okay with it. Does it matter, Melissa?
Bakit ba? Ano ngayon kung hindi okay sa kin? Dati pa man ay alam mo na, di ba? Noong mismong araw na bumalik si Vivian ay alam mo nang hindi okay sa kin na makipagbalikan ka sa kanya, but did it matter? Did it mean anything to you, Alexander? No, dahil ginawa mo yung mismong bagay na tinututulan ko. Okay, let's drop the subject. Naparito ako dahil birthday mo kahapon at gusto kong pasayahin ka ngayon. Huwag tayong magtalo. Tumayo si Melissa mula sa sofa. Pero pinigilan siya ni Alexander sa braso. Saan ka pupunta? Sa kwarto. Ayaw mong magtalo tayo, di ba? Pero dahil hindi ko mapigil ang bibig ko, doon ako sa kwarto. Huwag ka namang ganyan. Milya-milya ang nilakbay ko makapunta lang rito, tapos, bigla mo na lang akong iiwasan. Huwag mo nga akong dramahan. Nag-chopper ka. Papunta rito kaya kahit milya-milya yung nilakbay mo ay madali lang yun para sa'yo. At ano ngayon kung nandito ka dahil birthday ko kahapon? Pinasasama mo naman ang loob ko. Hindi ka na lang sana nagpakita. Nakalayo na si Melissa ng rumahistro sa diwa niya ang mga salitang binitawan. At sa nakitang gulat na ekspresyon sa mukha ng kanyang ina na nasalubong niya sa hagdan, nakumpirma niyang may mali sa mga sinabi niya sa binata. Agad siyang pumihit pero hindi na niya nakita si Alexander sa divan kung saan niya ito iniwan. Lumabas, marahang pagbibigay alam ng kanyang ina na nakuhang hinahanap niya ang binata. Hindi sa nakikialam ako, anak. Pero ano ba ang pinag-aawayan niyo? Hindi siya sigurado kung paano magsasabi ng problema sa kanyang ina. Matagal niya nang hindi ginagawa iyon dahil mula nang sumama siya kay Alexander upang magtrabaho sa Taguig, ang binata na ang palaging unang nakaaalam ng kanyang mga problema. May kinalaman ba to kay Vivian? Panghuhula nito na mukhang hindi pa rin nagbabago, matalas pa rin kung makiramdam. Tumango si Melissa, kasi, sila na uli. At nasasaktan ka. Po, hindi po. Bakit naman ako masasaktan? Hindi siya sinagot ng kanyang ina, sa halip ay pinisil ang kamay niya. Nandito lang ako sakaling kailangan mo ng kausap. Nagugulumihan ang sinundan ni Melissa ng tingin ng kanyang ina. May alam ba ito na hindi niya alam? Parang napakarami nang nangyayari sa kanya na hindi niya maintindihan. Halimbawa na lang si Alexander. Hindi niya gustong awayin ang binata pero iyon mismo ang kanyang ginawa. Nang sabihin kay Melissa ng kanyang ina kanina na lumabas si Alexander ay alam agad niya na sa veranda nagpunta ang binata. Hindi siya nagkamali. Naruroon si Alexander, nakaupo, nakatingin sa hawak na kahon. Laminga ito sa kanya nang maupo siya sa tabi nito. I'm sorry, marahan niyang sabi. I overstepped boundaries. Maiintindihan ko kung sakaling naiisip mong palayasin ako rito sa bahay niyo. Maiintindihan ko rin kung hindi mo nagugustuhing pabalaykan ako sa trabaho. Executive assistant lang naman ako pero masyado akong nakikialam sa love life mo. Hindi ka executive assistant lang, Melissa. You've become a close friend. Which is why I respect and value your opinion. Pero minsan talaga, kahit ang dalawang malapit na magkaibigan ay nagkakaroon ng pagkakaiba ng opinyon. Napayuko si Melissa dahil tama si Alexander at maling-mali siya. Oo nga, I'm really sorry. Inabot sa kanya ng binata ang hawak nitong kahon. Ano to? Buksan mo. Oo nga pala. Naruroon si Alexander dahil birthday niya kahapon at ang kaong iyon ay malamang na regalo nito. Sabik niyang binuksan ang kahon pero nahinto sa nakita. Hindi ko to pwedeng tanggapin. Hindi ako tumatanggap ng jewelry bilang regalo. Paniguradong mahal to. Those are just hairpins. Jeweled hairpins. Why don't you try them on? You usually wear your hair up in a tight bun at the office. Try a loose bun and then pin it with those. Nag-isip muna si Melissa dahil mahal ang Reg Along iyon. Higit pa siguro sa doble ng presyo ng mga nauna nitong regalo sa kanya. Hindi niya iyon pwedeng basta na lang tanggapin. Pero ang binata na mismo ang pumili ng hairpins na gusto nitong subukan niya. Dahil nga madalas niyang ipusod ang buhok ay nagagawa niya iyon kahit wala siya sa harap ng salamin. Sinukli-sukli niya ang buhok gamit ang kamay, inipon iyon, at pinaikot. Hinayaan niyang maluwag ang pagkakapusod niyon katulad ng sinabi ni Alexander. Sa kanya ipinirmi gamit ang ilang hairpins. Does it look fine? Hindi messy. You look lovely, pinakatitigan siya ng binata. Nang malapit na siyang maasiwa ay nagbaba ito ng tingin pero biglang kumilos ang isang kamay upang haplasan ang parte ng leeg niyang nalantad. Nagtayuan ang mga balahibo sa batok ni Melissa. Alex, you have a reddish mark here. Yan siguro yung kinagat ng malaking langgam kahapon. Akala ko, may lalaki ka nang pinayagang mag-iwan ng bakas ng halik dito,
sabi ng binata habang patuloy sa paghaplos ang hinlalaki sa parteng iyon ng kanyang leeg. Ano? Kapag may nangahas na humulik sa iyo rito o kaya ay sa mga labi mo o kahit sa pisngi mo lang o sa kamay ay huwag kang basta papayag, ha? Sapakin mo. Paano kung boyfriend ko? May boyfriend ka na. Hindi ba't kabilin-bilinin ko sa'yo na huwag kang maghahanap ng boyfriend dito? Hindi may kakaila ang mariing pagpoprotesta sa tono ng boses nito. Wala pa akong boyfriend. Ikaw, masyado kang violent kung mag-react. Puna ni Melissa bago siya napaisip na violent kung mag-react si Alexander sa isiping may boyfriend na siya. Ano ba ang pinagkaiba niyon sa naging violent reaction niya kanina nang aminin ng binata na nakipagbalikan na ito kay Vivian? Wala. At, weird na ganoon sila sa isa't isa. Parang gustong-gusto mo na kasing magka-boyfriend, tila nagrereklamong ani Alexander. Siyempre, dahil 30 years old na ako. Napangiti ang binata, binawi ang kamay mula sa leeg niya upang sa pisngi naman siya haplosan. Hindi halata. Bolero. Mukha ba kung bolero, Melissa? Hindi. Dahil mas mukhang nawiwili si Alexander sa paghawak-hawak nito sa kanya at mukhang masaya itong kasama siya. Pabalik na sa tagig si Alexander at hindi mailarawan ni Melissa ang nararamdaman. Gusto niyang sumama rito at parang gusto niyang magkulong sa kwarto, huwag lang makita ang pag-alis nito. Dahil agad ding ipinasauli ng binata sa ama ang hiniram na chopper ay eroplano ang sasakyan nito pabalik sa Maynila. At dahil hinatid nila ito sa airport, nawalan siya ng choice kundi panuurin ang pag-alis nito. Biglang huminto si Alexander at nilingon si Melissa, hindi nito kinailangang tawagin siya dahil kusa siyang lumapit. Bakit? I forgot to say goodbye. Siraulong lalaki. Anong goodbye? Magkikita pa tayo. Maliban na lang kung wala ka ng planong pabalikan ako sa trabaho. Of course not. Hindi pa nga ako umaalis ay namimiss na kita. What I meant was, ayoko ng goodbye, mariin niyang putol sa iba. Panitong sasabihin. Kumunot ang noo ni Alexander at naunawaan ni Melissa na nagtataka ang binata sa naging pahayag niya dahil dati naman ay nagsasabi ito ng goodbye sa kanya pero hindi niya iyon sinasalubong ng pagpoprotesta. Pero kasi, dati pa iyon. Iba na ngayon. Naisip ni Melissa kung ano nga ba ang ipinagkaiba ng noon at ngayon pero nahirapan siyang tukuyin iyon. Maigi na lang at hindi na nagtanong ang binata. Nawala na ang pagkakakunot ng noo ni Alexander at hinawakan siya sa balikat bago lumipat ang kamay sa gilid ng kanyang leeg na noong isang araw lang ay hinawakan din ito. Ilang sandaling nanatiling marahang nakalapat doon ang mainit na palad ng binata bago nagsalita. Okay, see you, then. At saka lang ito bumitaw, pumihit at tuluyang naglakad palayo. Nang wala na si Alexander sa kanyang paningin ay tahimik siyang bumalik sa kinaroroonan ng kanyang ina na kasamang naghatid sa binata sa Naga Airport. Nang lula na sila ng sasakyang minamaneho ng kanyang ama ay nanatili siyang tahimik. Iniisip niya si Alexander at iniisip din kung sa pagbababa nito ng eroplano sa NAIA ay sasalubungin ito ni Vivian. Kung bakit naman kasi kailangan pang makipagbalikan ng binata sa babaeng iyon. Hindi sana siya nagseselos at nasasaktan ngayon. Natigilan si Melissa. Kung gayon ay tama si Alexander nang minsan nitong sabihin na nagseselos siya kay Vivian. Tama rin ang kanyang ina na nasasaktan siya. Dahil kung noon ay boss at kaibigan lang ang turing niya kay Alexander, ngayon ay higit pa roon ang tingin niya sa binata. Dahil may iniingatan na pala siyang damdamin para dito. Kung magiging istrikto si Melissa sa isang buwan niyang leave sa VME ay bukas pa dapat ang pagbabalik trabaho niya. Pero bakit pa niya hihintayin ang bukas kung pwede namang ngayon na niya mismo makita ang lalaking palagi nang nasa kanyang isip? Pumasok siya sa opisina. Gumuhit ang isang matamis na ngiti sa mga labi ni Alexander nang makita siya. Melissa. Halos hindi siya makahinga sa isinalubong nitong mahigpit na yakap. Pero sa halip na kumalas ay ipinulupot pa niya ang libreng kamay sa baywang nito. You're early, marahang wika ng binata nang sa wakas ay pakawalan siya nito. Diba, dapat ay bukas pa ang balik mo. Kinunutin niya ito ng noo. Ayaw mong nandito nako. Silly woman. Am I not happy to see you? He did look happy and, of course, she was happy, too. Obviously, sabik din sila sa kanilang muling pagkikita kaya nga nahanap nila ang mga sarili sa bisig ng isa't isa. Ibinigay ni Melissa ang pasalubong niya kay Alexander. Tinanggap naman ng binata ang pasalubong, tinanggal ang papel na nakabalot doon. Nang makitang iyon ay ang painting na hinihingi sa kanya ay nginitian siya nito, tinanggal ang isang nakasabit na plaque sa dingding ng opisina at ipinalit ang painting. Sandaling pinagmasdan ni Alexander ang painting bago siya tiningnan. You look blooming and radiant, kapag kuwan ay sabi nito.
He sounded earnest and sincere, dahilan upang lumobo ang kanyang puso. Ngunit sa kagustuhan niyang huwag iyong mahalata. Pinata ay nagbiro siya. Baka ganun talaga kasi in love ako. Natigilan si Alexander bago naaalarmang nagsalita. In love ka? Did you meet someone in Naga while you were there at na in love ka? But just about 2 weeks ago ay magkasama tayo at malinaw mong sinabi sa Kin na wala ka pang boyfriend, tapos, bigla na lang ay in love ka. Joke lang. I mean it, Melissa. Hindi ka pwedeng ma-in love ng ganun kabilis. Sino ba yun? Joke nga lang, giit ni Melissa. Pero ang totoo ay in love nga siya, hindi sa kung sinong lalaki kundi kay Alexander Amadeo. Dahil yung kaunting crush na hindi na niya ikakaila pa na mayroon siya sa binata, simula pa lang ay yumabong na pala sa pagdaan ng panahon nang hindi niya namamalayan. Naging isa yung seryosong paghanga na nahaluan ng atraksyon hanggang sa tuluyan na siyang ma-in love rito. Tinitigan siya ni Alexander na para bang sinusukat kung may bahid ng katotohanan ang biro niya. So what's our agenda for today? Pag-iiba niya sa usapan. Naupo si Alexander sa sofa at hinayla siya. Kada rating mo lang galing bakasyon. Mag-relax ka muna. Kada rating ko lang galing bakasyon at 1 month. Markang paywa yun. 1 month akong nakapag-relax. So, now that I'm back, I'm ready to work. Tila naglalambing na pagpapatahimik sa kanya ng binata. Kumilos ang kamay nito upang kuhanin ang bag niya at ay lapag iyon sa mesita at marahan siyang isandaw sa sofa. Nahihiwaga ang napatitig na lang dito si Melissa. Nang may kumatok ay napalingga siya sa pinto. Pumukas iyon at dumungaw ang isang babaeng may ipinaalalang meeting kay Alexander. Sa narinig ay nakuha niya na ito si Trixie, ang temporary assistant na pumalit sa kanya. Nawala na si Trixie. Nagpaalam sa kanya si Alexander na pupunta sa meeting. Pero bago lumabas ng opisina ay nagbili nito sa kanya. Stay seated. Gusto ko, pagbalik ko ay nakaupo ka lang riyan, walang ibang ginagawa, walang pinagkakaabalahan. Ano ang problema ng lalaking ito at parang ayaw siyang pagtrabahuhin? Alex. Sandali lang ako. Tuluyan na itong nagpaalam. Maya-maya pa ay muling bumukas ang pinto. Sa pag-aakalang si Alexander iyon ay umayo si Melissa ng pagkakaupo sa sofa na katulad ng ibinili nito matigilan dahil sa pagpasok ni Vivian sa opisina. Para lang. Natigilan din si Vivian nang malinganan siya. Alanganin itong ngumiti sa kanya. Hi, nakabalik ka na pala. Hindi ngumiti si Melissa. Hindi rin niya tinugon ang pagbati nito. Si Alexander. Napilitan siyang tumugon ng maalalang girlfriend na nga pala uli ni Alexander ang babae at hindi maganda na maging bastos siya rito. Wala. Saan pumunta? Sa meeting. Dito lang din sa building o lumabas siya? Hindi ko pwedeng sabihin. Ang totoo ay, pwede namang sabihin ni Melissa dahil girlfriend nga ni Alexander itong kausap niya. Sa ibang tao lang niya hindi ipinaalam ang whereabouts ng binata. Pero kasi, para sa kanya ay ibang tao pa rin si Vivian. Umihit ang babae, anyong aalis na pero humarap muli sa kanya. Are you mad at me, Melissa? Hindi niya inasahan ang tanong na iyon pero nakahanda siyang tumugon. Hindi. Pero ayaw mo na sakin para kay Alexander dahil sa ginawa ko noon sa kanya. At concerned ka na baka gawin ko uli yun. Na baka saktan ko siya uli, na baka iwan ko siya uli. Just so you know, I'm not about to repeat any of those foolish things I did before. Parang gustong itanong ni Melissa kung paano nakasisiguro si Vivian sa bagay na iyon. Ngunit kapag kuwan ay in-acknowledge na rin niya ang naging pahayag nito. Okay, pero hindi ko pa rin pwedeng sabihin sa iyo kung nasa ang meeting si Alexander. I understand, it's your job to protect his privacy. At sa mga naikwento ni Alexander sa Kin tungkol sa iyo, I'm really impressed. I think, I agree with him that you are the best assistant in the whole world. Maayos naman ang boses ni Vivian nang sabihin iyon. Pero hindi maiwasan ni Melissa ang isipin na ipinaalala ng babae sa kanya ang lugar niya sa buhay ni Alexander. Na-assistant lang siya. At kahit pa nga sinabi na mismo ng binata na hindi siya basta assistant lang kundi isang malapit na kaibigan ay wala pa rin siyang laban. Dahil mas matimbang pa rin si Vivian na girlfriend ni Alexander. Hindi lubos akalain ni Melissa na pwede palang maging kaakibat ng pagiging in love ang magkunwaring okay siya. Hindi niya lubos akalain na pwede palang maging kaakibat ng pagiging in love ang magpanggap na hindi siya apektado sa kanyang nakikita. Ang nakakainis ay parang sinasadya pa ng pagkakataon na araw-araw ay nagpapakita si Vivian sa opisina habang ang tanging pwede niyang gawin ay ang sikilin ang nag-aaklas na damdamin tuwing lalambungin ng babae si Alexander.
Katulad ngayon. Halos kalahating oras pa bago ang lunch break pero nadatnan na niya sa opisina si Vivian na kumakain at sinusubuan si Alexander. Sandali niyang inilapag sa desk ng binata ang report na ginawa nila ni Trixie sa cubicle sa labas lang ng opisina bago tinungo ang pinto upang muling lumabas. Melissa, wait, si Vivian. Nilinggan niya ito. Yes. Lunch. Tumaas ang isang kilay ni Melissa dahil kitang-kita namang kumakain na sina Vivian at Alexander ng lunch. Kailangan talagang ipangalandakan sa kanya. Pero nagdetalye ang babae na tumayo pa upang lapitan siya. Dinalhan ko kayo ng lunch ni Alexander. At naunawaan niya na inaalok pala siya nitong kumain. Umiling siya at mabilis na nag-isip ng palusot, no, thanks. May gagawin pa kami ni Trixie at siya ang kasabay kong mag-lunch. How about tonight? Alexander and I have a dinner date and I would really be glad if you could join us. Para ano? Para maging third wheel sa date nito at ni Alexander. Tatanggi pa dapat si Melissa pero napatingin siya kay Alexander. He looked expectant. Actually, he looked as if he was going to be disappointed if she said no. Kaya sumang-ayon din siya sa huli. Okay. Wow, really? Gumuhit ang isang tipid ng ngiti sa mukha ni Vivian. Thank you. I hope we could be friends again. Friends. Sila. Gusto nitong maging friends uli sila na katulad noon. Totoo ba iyon? Parang hindi. Dahil para saan? Ano ang dahilan? Girlfriend pa rin naman ito ni Alexander kahit hindi sila maging magkaibigan.